dati mong presidente ay nagmumura araw-araw at pumapatay. Si Sara Duterte, bukod sa magnanakaw, siya ay naging DepEd Secretary. Mga puso nagbabaga sapagkat ang taong bayan ay naghahanap ng katarungan. Isang militante at malamang pagbati po sa ating lahat. Ako si Dan ng PIUUSC. Sa Anglen, hindi lang sa Eden, papanegyate. Live sa kalsada, pinapakita kung saan may sobra. Mapa Duterte, kahit sinong politiko. Yan po ang ating mensahe mga kabunyog, mga kababayan. At sa kabila po ng init ng araw ay napakainit din ng ating mga puso nagbabaga sapagkat ang taong bayan ay naghahanap ng katarungan. Sino man ang masagasaan. Lahat ng sangkot! Tuloy ang laban mga kabunyog, mga kasama. Convict! Convict! Convict Sara now! Lahat ng sakot dapat managot. Ngayon naman tinatawagan po natin si David D'Angelo mula sa Green Party of the Philippines. Lahat ng sakot dapat managot. Pakichat na po kasi hindi po tayo nakamute. Mga kalikasang araw, mga kasama, mga kaboses ng kalikasan. At sa panahon po nila nakaranas tayo ng sobra-sobrang pandarambong sa kalikasan. Pumapasok na po ang baksilika para sipsipin ang ating tubig at para mauhaw ang mamayang Pilipino. Si Sara Duterte, bukod sa magnanakaw, siya ay naging DepEd Secretary. Tapos nung nagkaroon ng sakuna sa Tacloban, ang sabi, video games ang may kasalanan. Paano ka magiging mabuting kabataan kung ang dati mong presidente ay nagmumura araw-araw at pumapatay? Paano ka magiging mabuting kabataan kung ang vice-presidente mo gustong idorgor ang presidente? Panawagan natin sa mga senador, tumingin kayo sa ebidensya at maliwanag na may sala si Bibi Sara Duterte. Kailangan siyang managot at kailangan ikulong. Mga kababayan, mga kasama, sama-sama natin kantahan ang Senado at si Sara Duterte. Sara, Sara, magnanakaw! Sara, Sara, magnanakaw! Sara, Sara, magnanakaw! Magnanakaw si Sara! Isa ba? Sara, Sara, magnanakaw! Sara, Sara, magnanakaw! Sara, Sara, magnanakaw! Magnanakaw si Sara! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang kalikasan! Lahat ng sangkot! Dapat managot! Maraming salamat po. Lahat ng sangkot Dapat managot! dapat managot. Pakichat na lang po. Ayan na. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! 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 Sara now! Sa puntong ito, tinatawagan po namin si Dan Condat, Councilor ng PNU-USC Central Student Council. Lahat ng sangkot Dapat managot! dapat managot. Lahat ng sangkot! Ang guro ng bayan ngayon ay lumalaban. Convict! Convict! Convict Sara now! Isang militante at malamang pagbati po sa ating lahat. Ako si Dan ng PIUUSC Secretary General ng Central Student Council kasama ang mga guro at mga guro estudyante nandito upang turuan ng leksyon si Inday Lustay Sara Duterte. Nagpas na ng isang taon mula nang makatakas si Inday Lustay sa nakaraan niyang impeachment trial.
Ngunit andito tayong lahat ngayon sa pangalawang pagkakataon upang tuldukan at turuan na ng leksyon si Sara at upang panagutin na siyang tuluyan. Nag-ipon-tipon tayong lahat upang singilin ang pabaya, mandarambong, tuwag, makapal ang mukha at ang pinakawalang kwentang DepEd Secretary sa balat ng lupa. At habang patuloy na iniiwasan ni Inday Sara ang pananagutan, na mas piniling pagtakpan ang mga kapalpakan kesa papanagutin ng mga may sala. Siguro naman hindi nalingid sa ating kalaman yung nabalitaan natin isang araw na umangat daw yung status ng Pilipinas to upper middle income. Nasaan yung upper middle income na yan? Nakikita naman natin sa kasalukuyang kalagayan ng mamamayang Pilipino na patuloy na binabarat sa sahod. Ang mga teacher na nanatiling mababang sahod, underpaid, overworked at under attack. Hindi man lang nila mabigay yung matagal na naming panawagan na 50K na sahod. Dagdag pa yung aral program na dagdag lamang na pasakit sa mga teacher. Yung dagdag na burokrasya ng mga paperworks na hindi naman dapat nila pasanin. At dagdag pa dito ay ang isang sistemang pang-edukasyon na iniwan ni Sara Duterte, kung saan mahigit 150,000 na teachers ang kulang. Mahigit 160,000 ang classroom backlog. Kaya nagsisiksikan ng mga estudyante na more than umaabot ng 60 students per classroom sa mga pampublikong paaralan. Libo-libong mga paaralan din ang walang counselors, guidance counselors, school nurses at mga support personnel. At hindi naman sinunod sa ating kalaman na barat ang mga funding ng state universities and colleges kung saan nung nakaraan lamang ay binabawasan ang pondo at budget. Halimbawa na lamang ng PUP at UP. Dagdag pa rito ang pagsusulong ng mga bogus bill na di umano nangangako na magpapataas ng pondo ng mga eskwelahan nila pero dinulundula mga pamantasan sa komersyalisasyon gaya ng LPU bill at NUTE bill ng PUP at PNU. At habang lumalala ang krisis sa edukasyon, lumalala rin ang krisis sa kaligtasan ng ating mga paaralan. Yumanig sa buong bansa ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikisinawi ng 4 na mag-aaral. Kasabay din ito ang sunod-sunod na mga banta ng karahasan at school threats sa mga basic education schools. Gaya na lamang kaninang umaga may kanselado na namang klase sa Cebu. Ngunit imbis na i-address ang ugat ng mga problemang ito, ano ang naging sagot sa atin ng gobyerno? I-investigate yung mga game developers, sisihin yung mga gumagawa ng mga laro at most importantly, ibaba daw yung criminal liability. When in fact, alam naman natin na wala itong magiging dulot sa kung paano magde-develop ang isang bata, bagkus ay huhugugin lamang sila nito na mas lalo pang maging violente, which bring us sa kasalukuyang estado ng edukasyon na minimilitarize ang mga pamantasan natin. Nagpapapasok ng mga pulis at militar na walang pahintulot sa mga estudyante, nantitiktik sa mga estudyante at iba't iba pang klase ng pandadahas. At gaya nga ng banggit natin kanina, no, kulang na kulang sa mga classroom ng pamantasan. Sa